pa mga professional ang kinuha mo? Ba't pumalpak? Eh, may tarantado na kailam eh. Matindi, boss. Akala yung pati tropa ni Boy India pinabagsak. Piansahan niyo yung mga gunggong na yon. Baka hindi tumagal sa 3rd degree. Umanta. Mabulilyaso pa lahat ng plano ko. Sige! Pambihira talaga yung babaeng yun, ah. Biro mo hindi na nakonsensya. Isinubo mo na nga yung buhay mo para sa kanya. Ayos lang yan. Hindi naman pare-pareho ugali ng tao eh. Siya nga pala, inay. Anong sabi ng doktor tungkol sa sakit niyo sa kidney? Hindi pa naman daw grabe. Pero ang sabi, kailangang maopera at makalimala pa. Kaya, inay, kapag nagkapera ako, ipa-opera natin yan. Pambihira talaga yung taong yun, Uncle. Akalain mo, binigyan na nga ni Christine ng pera dahil sa pagkakaligtas niya sa kanyang buhay. Hindi pa rin tinanggap. Eh, papano? Gusto niya magyabang pa-self-pity effect. Akala niya siguro, mapapatawad ko na siya sa ginawa niya sa akin. Akala niyo ba naman, pitbitin ako? Ano palagay niyo sa akin? Bag? Hindi sa inaayon ng kayong tao, iha. Pero sa ginawa niya, dapat lang siyang hangaan at purihin. Isipin mo, sa kabila ng ginawa mong pagtanggal sa kanyang trabaho, ayan, tinulungan ka at iniligtas ka pa rin. Ayan na naman kayo pa eh. Ayoko na mangyari yan. Ikukuha kita ng bodyguard. Bodyguard? Tumihik ka. Tumahimik ka. Christy, Pa, I can take care of myself. Hindi ko na kailangan ng bodyguard. I'm a big girl now. Isipin niyo naman, may susunod-sunod pa sa akin ganyan. Ako naman pa, hindi ko naman Christy, kailangan. tama na yung kadadada mo, ha? Masakit sa tengi. Basta ikukuha kita ng bodyguard para bantayan ka kahit saan ka magpunta. Maliwanag. For your own good. Christy, Pa, wala ka pang nakakalimutan. halika. Ay, tama. Ikaw talaga. Ay, kailan? Dami-dami mo sinasabi. 3! 4! 5! Okay. Motor ka. 1! 2! 3! 4! 5! Iho, pwede ba makapagtanong? Sige, mag-isaya muna kayo dyan. Ito ba ang bahay ni Dante Aguilar? Ako ho yun. Ano ho ba may paglilibot ko sa inyo? Ikaw pala. Gusto sana kitang makausap sandali eh. Ah, tuloy mo na ho kayo. Hindi na bale. Medyo nagmamadali ako eh. Ako nga pala ang may-ari ng department store na dati mong pinapasukan. Anak ko si Christy. Ah, wala ho kong ginagawang masama sa anak nyo. Siya nga ho yung Teka, sandali lang. Hindi ako nagpunta rito para, ano pa man, kundi para himingin ng respeto sa ginawa ng anak ko. At nais ko tuloy na alokin ka ng panibagong trabaho. Trabaho? Paano mangyayari yun? Anak nyo nga ho nagtanggal sa akin sa trabaho. Alam ko yan. Alam mo, iho, pambihira ang taong katulad mo. Sa kabila ng ginawa sa'yo ni Christy, tinulungan mo pa siya at iniligtas. Kaya nga, ikaw ang gagawin kong bodyguard ni Christy. Bodyguard? Ni Christy? Naku, di ko ho kaya yun. Tsaka, bakit ho ako? Marami naman ho dyan magagaling na polis. Okay, militar. Alam mo, iho, nabasa ko sa opisina yung biodata. At doon nalaman ko na ikaw pala isang ex-military man. Magaling ako kumilatis. Sa unang tingin ko lang, alam ko nang maasahan ka. At mapagkakatuwalaan. Alam nyo, ang totoo niyan kailangan ko ho talaga ng malaking halaga para maoperahan ng inay ko. Pero, sa tingin ko, talagang hindi ho kami magkakasundo ng anak ninyo eh. Masyado matapobre yon, tsaka mataray. Naku, pagpasensya mo na anak ko, ganun lang talaga yon. Pero malambot ang puso na. Huwag kang magilala, akong bahala. Tungkol nga pala sa sweldo mo, walang problema. Name your price.